Welcome to Talas Class. This content is intended for beginners. Pag-uusapan natin ang iba't ibang composition techniques. Ito mga techniques na ipapakita o ituturo ko sa inyo, these are techniques I applied more than 10 years ago, way back nung nandun pa ako sa wedding and socials industry. I was able to come up with at least 12 categories in around 30 plus composition techniques para mas maganda ang kalabasan ng inyong photo. Every location has a gift for your composition. Kahit saan ka magpunta, meron kang makikita na magagamit mo to make your photo more interesting. First category is framing. Siyempre, una sa lahat is center framing. Pag nilagay mo sa gitna yung subject, automatic ang mata ng iyong viewer o ng iyong audience ay mapupunta sa kanya. As long as iwas mo sa very distracting na background. And then, yung sikat na tinatawag nating rule of thirds. Simple lang ang rule of thirds. Kailangan mo lang hatiin ang iyong frames tatlo at i-place ang iyong subject dun sa line na nag-i-intersect ang thirds ng iyong framing. Then, meron tayong tinatawag na golden ratio. Dito sa sample picture, makikita ninyo yung measure ng golden ratio. This is a good spot to place your subject in your framing. Lastly, for framing, you just simply fill the frame. No background, no foreground. Ilagay mo ang iyong subject kung saan mapupuno niya ang buong frame. Second category is depth. Paborito ng marami yung tinatawag na bokeh o yung bokeh-licious na photo. Una, yung foregrounds. If you place an object closer to your camera, that will create a blurring para yung focus subject mo ay mas mabigyan ng attention. In this photo, makikita nyo I used some leaves to create a foreground blur para yung attention natin ay mapunta dun sa couple. And then, yung background. Okay? We blur the background para yung subject natin ay mag-pop out. Ang mga Pilipino, ang hilig-hilig mag-shoot dun sa magandang background. So, okay lang naman yun if you wanna capture the background. Pero, the intention of your photo, laging meron kang hero or subject. So, be careful to choose your background. Kaya natin biniblur yung background minsan upang magbigay ng mas maraming attention dun sa bida. Siyempre, pwede natin pagsabayin yung foreground and background technique. I place my subject kung saan pwede ako mag-create ng foreground and background blur. Number 3, perspective. Napakahalaga kung saan mo ipipwesto ang iyong camera or saan ka tatayo. Ang perspective ay nakakatulong para magpakita ng iba't ibang anggulo sa iyong subject. First is eye level. Importante ito, especially sa mga group shots or portrait shots na ang camera ninyo ay kapantay ng nakikita ng mata. Number 2 is high angle. Ma-achieve mo to by placing your camera higher than your subject. Pag nilagay mo yung camera mo mas mataas sa subject mo, nagkakaroon siya ng more interesting na output. Maganda rin tong technique ng pagpapapayat sa mga muka. Kaya kung mapapansin niyo, ang natural behavior ng mga nagsiselfie is putting their cellphone cameras in a high angle dahil nga ang effect nito ay minsan nakakapayat. Pero hindi pa rin masamang mag-diet ng kaunti. Next is bird's eye view. So, meron tayong high angle pero merong sobrang taas na ang tawag na natin dyan ay bird's eye view. Mas madali itong ma-achieve ng mga drones or ng crane pero pwede ka rin gumamit ng ladder o ng tungtungan para makapag-capture ng bird's eye view na angle. And then we have the low angle. To achieve this shot, nilagay ko yung aking camera in a low angle position. Ang impact niya is to create a more active photo. So, makikita ninyo ito madalas sa mga running, cycling, or jump shots. Then, meron din tayong worm view. Ginagamit natin ng worm view to show a more interesting angle dun sa ating subject and even if we have an interesting background sa ceiling or sa sky. Next, the Dutch angle or tilting. I tilt my camera para mas maging interesting ang aking photo. Meron akong kilalang napakagaling gumamit ng Dutch angle. Si Icebox Imaging, si Sir Mike. Shout out kay Sir Mike. So, hanapin niyo siya. Magaling na magaling siyang mag-tilt. Number 4, color elements. So, naturally interesting ang mga colors. So, if you place your subject in a colorful background, as long as ang suot niya ay contrasting dun sa background na ito, that makes your photo interesting. Next is monochrome. Ginagamit ang monochromatic approach para magkaroon ng mas malalim na focus sa iyong intended na subject or pwede rin mag-emphasize ng mga emosyon na gusto mong makapture. Palette. Kesa magsuot kayo ng pare-parehas na pula o pare-parehas na asul, ang paggamit ng color palette na magbe-blend sa iyong background ay mas magandang tignan para sa mga mata. Subukan nyo lang i-google yung color palettes, marami kayong makikita. Next is Kelvin or ang paggamit ng Kelvin.
Ang Kelvin ay matatagpuan sa white balance control ng iyong camera. Dito sa photo na ito, ay drag my Kelvin hanggang mag-asul yung background at gumamit ako ng orange gel para ilawan ang aking subject. In effect, nagkaroon ng magandang contrast yung aking photo. Ganon din naman ang ginawa ko sa photo na ito. In-adjust ko ang aking white balance hanggang mag-asul ang background at gumamit ako ng orange gel para sa aking mga subject. Kabaliktaran naman ang ginawa ko sa photo na ito dahil dinrag ko ang aking white balance dun sa warm tones at gumamit naman ako ng blue gels para ilawan ang aking subject. At dyan nagtatapos ang Talas Class at kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit subscribe and follow me on my socials.